Nakasuot ang lalaki ng tuksido at nakapamulsang humarap sa kanila. Pumulupot naman kaagad ang babae sa braso nito. "Love, may nakita akong bracelet. That's the only jewel I like." Then the sales lady give it to them. Parang batang nagsusumbong ito sa bagong dating. Hindi naman maiwasan ni Sandra na mapatitig sa lalaki, sapagkat pamilyar sa kanyang mukha nito. "Saan ko ba ito nakita?" Naitanong niya sa isip. Saka tinitigan nito na kalaunan ay napansin din siya, kaya agad siyang umiwas. "Excuse me, kaibigan ko ang nauna dyan. Sinabi mo lang na gusto mo yon pagkatapos ng ilagay sa box. Kapag pagmamayari na ng iba, huwag mo nang agawin. Marunong ka naman sanang mahiya." Wika ni Rika. Ito talaga ang napakapalaban sa grupo nila. Lahat ng gustong sabihin ay sinasabi. Kaya nainsulto at napanganga ang babae. "Saka, parang bagay sa'yo yung parang leech design. You know, miss, yun ang ibigay mo sa kanya." Dagdag pa ni Sandra, na lalong nagpapausok sa ilong ng babae. "Love, palabasin mo na nga sila rito. Pati na rin yung sales lady. I hate them." Pabebeng sabi ng babae na maarte pang nagsasalita. Ganun ba talaga kapag mga mayayaman? Halatang spoiled? "Miss, you can pick other designs. Just give that to my girlfriend. Para hindi nalalala pa ito. I know you've chosen that first, but I can suggest other designs that will suit you." Pakiusap ng lalaki. "Wait, excuse me? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, mister? Ako ang nauna. Nabayaran na namin yan. Then you want us to give it to her? Anong klaseng sistema meron sa mall na to? At pwedeng gawin ng bagay na yan? Look, Mrs. or Miss or whatsoever. If you want that design, which you already bought, then ask some jewelers and ask them to make one that exactly looks like that." Turo ni Sandra sa paper bag na nilagyan ng bracelet na binili niya. "Miss, akin na." Inabot naman sa kanya ng sales lady ang paper bag. "Do you know who's you're talking to? I am the owner's girlfriend, whether you like it or not. Mapapasakin lahat ng gusto ko." Napatanga naman si Sandra nang malamang ito palang kaharap niyang lalaki ang asawa niya. Hindi kaagad siya nakapagsalita at taas kilay na tumingin sa lalaki. Kaya pala pamilyar sa kanyang mukha nito. Nakita pala niya ito nang minsang nagkaroon ng bachelor's party sa bahay ng pinsan niya sa Laguna. Pero sandali lamang iyon, kaya hindi niya matukoy kaagad. "Pakialam namin kahit asawa mo pa yan," sagot ni Danica. Saka kinuha ang paper bag na hawak ni Sandra. "Kainis! I said give me that!" Pasigaw na sabi ng babae, na tama para makuha ang atensyon ng ibang bumibili. "This ain't right. It's very inappropriate to take things that was already bought by us." "Sir, anong nangyayari dito? Oh, Mrs. Ino." Hindi na natapos ang sasabihin ni Raven nang biglang takpan ni Sandra ang bibig nito at hinatak palayo. Saka hinarap matapos niyang makitang hindi na sila nakakita ng ex-husband niya at ng mga kaibigan. For more than 3 years, hindi niya kailanman sinabi sa mga ito, maski ang pagkakita nila ni Raven ay hindi alam ng mga ito. For almost 3 years, ngayon lang niya nakasalamuha ang isang Grayson Martinez at ang unang impression niya ay hindi maganda. Good thing, she didn't see him before and fall in love kung gano'n ang ugali. Akala ko ba outstanding siya sa business industry? Mukhang hindi naman ko makapagsalita na ibigay sa kanilang nabili na nila. "Raven, nakikiusap ako. Don't ever tell him about me. Masama akong magalit. Tapos na ang lahat sa amin. I've already signed the divorce papers, kaya wala na akong karapatang magpakilala dyan." Wika ng dalaga habang lumilingon-lingon sa gawin ng mga kasamahan niya. "Pero miss, hindi papayag." "It doesn't matter. Just don't tell him about me. Please. Nakita mo naman na may girlfriend na siya. Ano pang karapatan ko? I don't want to ruin one's relationship. Kahit kasal kami sa batas, batas lang yun. At hindi dahil sa pagmamahal. Dahil alam natin ang babaeng yun ang mahal niya. Kaya please wag." Pakiusap niya rito. Nang matanawang nagkainitan na ang kasamahan niya at girlfriend ng ex-husband niya, ay tinalikuran niya si Raven at lumapit sa mga kaibigan. "Hayaan na natin yan. Sa kanya na yan." Sarkastikong sabi ni Sandra. Saka walang lingong hinila ang mga kaibigan niya palabas ng jewelry shop. Napatingin naman si Grayson sa sekretary niyang nagtatanong kung bakit hinila siya nito ng babaeng nakasagutan ng girlfriend niya. "It seems like hindi mo afford yung bracelet kaya hindi mo itutuloy. Nilibre ka lang naman ng kaibigan mo." Marating sigaw ng babae na nagalit ng naramdaman niya. Binitawan niya ang mga kaibigan niya saka ito nilingon.
What her father taught her ever since is that don't let others down you. Well, sila naman ang tama in the first place. Excuse me? May pagkasarkastikong tanong niya habang tinaasan ng kilay ang babae. Nginisihan lang siya nito, saka pinagkrus ang kamay at tumakbang palapit sa kanya. For your information, kaya kong bilhin lahat ng binibenta sa mall na to. Pati yung uso mong mahaba, bibilhin ko at gagawin kong plancha. Pero dahil puro kakapit dyan sa boyfriend mo mukhang ewan kung makasunod sa'yo, hindi mabibili yan. Malay mo, yan pala siya nahulog sa mahaba mong uso, na pwede na rin gawing pang-mix ng halo-halo sa kanto. Sabi niya tumawa ang mga kaibigan niya. Marami ng taong nanonood sa kanila, pero wala siyang pakialam. Basta alam niyang siya ang tama. Napakuyom naman sa galit ang babae. Love, I want them out of your mall, or else I'll break up with you right now. Sigaw ng babae. Raven, palabasin mo na sila ngayon din. Galit na sigaw ni Grayson. Kaya mas lalong napangisi si Sandra. Natinag naman si Raven sa kinatatayuan nito. Of course, sino ba talaga ang mapapaalis kundi ang legal wife dahil sa demand ng babae nito? Utos-utusan lang pala ang ganap ng asawa niya. Buti na lamang at hindi ko to nakilala noon. Naisa-isip ni Sandra. Pero Mr. Martinez, siya po ang asawa. Hindi na kailangan! Sigaw pa ni Sandra para hindi matuloy ang sasabihin ni Raven. Aalis na kami ng kusa, baka makaabala pa kami. Sa'yo na yung bracelet, mukha kasing mawawala ka kapag hindi mo nabili yan. Bibilhin ko na lang yung ibang limited edition na matatalbugan ng bracelet na yan. Sambit ni Sandra. Saka hinila palabas ng mall na yon ang mga kasama niya. Pagkalabas nila ng mall, ay saka siya napabuntong hininga. Para bang muntik na siyang mahimatay doon. Sarap kutusan, kundi lang jowa ng may-ari, baka nasaktan ko na ang babaeng yun. Gigil na sabi ni Rika. Ano naman kayang nakita ng may-ari na yun? At bakit pumatol siya dun sa babaeng yun? Dagdag pa ni Sandra. Tinabig naman siya ni Sam. Ang sama mo talagang tao? Sabi nito at ginulo ang buhok niya. Ano ba? Asik niya. Ngumiti lang ito sa kanya. Buti pa, pumasok na lang tayo. Baka malit na naman tayo eh. Hindi worth it pag-aksayahan ng oras ang tulad niya. Sabi ni Danica. Saka sila sumakay ng kotse ni Sam pabalik sa campus. Puro pagmamaktol ang naririnig ni Grayson habang nasa biyahe sila ng girlfriend niya. Sumasakit na ang ulo niya sa kakareklamo ng nobya. Alam niyang nakakainsulto ang sinabi ng babaeng yon sa mall. May parte sa kanya na humahanga at may parteng naguguluhan dahil sa nasaksihan niya. Hindi na lamang siya nagsilita pa dahil magkakaroon na naman ng eskandalo. Kakaresolba pa lamang niya ng problema sa kumpanya at ayaw niyang mag-alala ang grandpa niya. He was supposed to be home that time when his girlfriend called. Alam niya kung anong ugali meron ng nobya niya, kaya pinagbigyan niya ito kanina at sinabihan ng mga yon na ibigay doon. Dahil nakikita niya sa bumili ng bracelet na mapapakiusapan nito. Hindi lang niya inakalang mag-iinsulto ang jowa niya sa harap ng maraming tao. Pagmamaktol pa rin ang maririnig niya sa babae kahit malapit na silang makarating sa bahay nito. Just forget about it. Nangyari na yun, wala ka nang magagawa. Saad niya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Matama namang nakikinig si Raven habang nagmamaneho ng sasakyan. Kailangan nilang ihatid ang nobya nito bago dumiretso sa bahay niya. Look, love, she insulted me. And you did nothing but to keep silent beside me. Hindi mo man lang ako pinagtanggol doon. Ginawa ko naman, di ba? Pinaalis ko sila sa mall. You get what you want. Ano pa bang gusto mo? Mahinang sabi niya na pinapahaba ang pasensya niya. He has been stressed for the past few days. And there it is. Dumadagdag sa isipin niya. Andito na tayo. Malakas na sabi ni Raven na biglang pinatigil ang sasakyan. Muntik namang maumpog ang babae sa upuan sa harap nito. Palihim na umirap ang sekretarya niya. Talagang pinapahalata ni Raven na hindi niya gusto ang girlfriend ng boss niya. Ano ba? Oh my God, I can't believe it! Sabi ng nobya niya saka nagmamadaling lumabas. At pabagsak na sinara ang pintuan. Napahawak na lamang sa batok si Grayson habang pinapanood ang nobyang naglalakad papasok sa bahay nito. Pinaandar na kaagad ni Raven ang sasakyan at hindi na pinansin o binabaan ng bintana ang babae na lumingon pa sa gawin nila. Do you know her? Hindi maiwasang itanong ni Grayson kay Raven na ang tinutukoy nito ay si Sandra. Nung makita niya ang pagdakip ng kamay nito sa bibig ng sekretarya niya kanina, ay nakatadak na sa isip niya. Ganun na ba talaga katagal na magkakilala ang dalawa?
At kung bakit ganoon na lang ang reaksyon at paghila nito kay Raven? He knows si secretary at hindi niya kailanman nakilala ang babae bilang kaibigan ni Raven. Naku sir, kagabi nagkita kami doon sa resto bar na dinaanan ko. Palusot ni Raven. Alam niyang may pagdududa sa rason niya at hindi titigil ang boss niya sa kakatanong, kaya diretso na itong sinagot. Sino yan? Agad na tanong ni Grayson nang tumunog ang telepono. Di naman agad nakasagot si Raven at tumikhim lamang at tinignan ng tumatawag sa phone. Answer it. Parang napipikong sabi ni Grayson. Tumango naman si Raven, tsaka inabot ang cellphone habang nagmamaneho at nilagay sa tenga ang earphone. Chairman! Hindi mapakaling sagot ni Raven sa kabilang linya. Opo, Chairman, magkasama po kami ngayon. Sasabihin ko naman sana kaso busy kayo. Sige Chairman, salamat. Ibinaba na nito ang phone pagkatapos masagot ang tawag ni Chairman at sa daan itinuon ang pansin. What did my grandpa say? Tanong ni Grayson. Nais niya po kayong makausap. For what? Nagkibit-balikat lang si Raven bilang sagot. Matagal na siyang naninilbihan sa kumpanya. Siya ang kauna-unahang sekretarya ni Grayson at nagsimula ito 3 taon na ang nakalipas. Kaibahan sa kaalaman nitong tungkol sa kanya ang gustong pag-usapan ng chairman. Mag-iingat ka, boss, sabi ni Raven saka bumaba sa kotse. Gusto kasi ni Grayson na umuwi sa lawn nito. Kaya nang makababa si Raven ay ito na ang nagmaneho ng sasakyan at pinatakbo ito palayo. Bumati muna sa kanya ang guard bago siya pinapasok sa mansyon. Dumiretso na si Raven sa opisina ng chairman at kita sa mga mata nito ang pagkabahala. Kumatok muna siya sa nakabukas na pintuan bago pumasok. Explain this to me. Biglang sabi ng chairman. Kailan mo balak sabihin sa akin na umalis na sa bahay si Sandra? This is unbelievable. I told you to tell him about her and live with her. Bakit siya umalis? Chairman, paumanhin ngunit hindi na ho siya nakikinig sa sasabihin ko. What is her whereabouts? Nasa bahay ng kaibigan niya. Lagi ko naman po siyang binabantayan. I will send the details of those people around her to ease your worries. Tell Grayson to meet her and bring her home with them. Wala na talagang pakialam ang lalaking yun. Maski sariling asawa ay hindi niya kayang alagaan. He became irresponsible with his duties as a husband. My friend entrusted her to him because he knows he's trustworthy. Napayuko lang si Raven. Alam niyang sa panahong siya ang nagbabantay ng dalaga, ay kampante ang chairman at hinayaang hindi istorbohin basta ang mahalaga ay maayos ang kalagayan nito. Pero ngayong umalis na ito ay naging mahirap na para sa kanyang magpaliwanag. Alam niya kung gaano nag-aalala ang chairman kay Sandra, pero hindi niya gustong pigilan ng babae sa pag-alis kung nais talaga nito. Dahil saksi siya sa paghihirap nito sa loob ng bahay na yon yung mag-isa. Nagawa pa nitong magsinungaling na dinadalaw siya ni Grayson na ang totoo ay hindi naman nangyayari. Hindi pa alam ni Grayson ang tungkol sa divorce. Anong ibig mong sabihin? Sigaw nito. Napatungo na lamang si Raven tsaka hindi na umimik pa. It's a big loss for the company if they will sign the divorce paper since the company struggles for that crisis during their wedding day. It was all Chairman de Guzman's money that saves the company. Find a way to settle these things. I promised to her dad to take good care of his daughter. Itinaya ko ang kumpanya para sa pangako na iyon. Bigkas ng chairman. Lingid sa kaalaman ng lahat ng stockholders na ang shares na 47.2 na nakapangalan sa chairman, ang 23.2 at ang natira ay sa isang stockholder na pagmamayari ni Sandra. Na tanging piling tao lamang ang nakakaalam. She had that much money in the company because of her father's company. Ibinenta ito at sa kumpanya ng Martinez Corporation at nilagay na nakaranas ito ng crisis noon. Sandra could be the owner of the company. Yes, Chairman. Sagot ni Raven. Makakauwi ka na. Sabi ng chairman at saka siya hinayaang lumabas ng mansyon at gamit ang isa pang sasakyan ni Grayson na nandoon, ayun ang minaneho ni Raven. Ano ang gagawin kong paraan para masunod ang gusto ni chairman? Napailing siya habang nagmamaneho. Saka tinahak ang daan pa uwi. Sam? Tawag ni Sandra kay Sam, pero mukha naman itong hibang at napakaseryoso sa ginagawa niya. Talagang tutok na tutok sa daan. Sam! Pasigaw na bulong niya, saka ito natinag sa pagdadrive. Tanging naisagot niya. Sasamahan mo ako bukas? Tanong niya rito. Ngumiti lang ito sa kanya saka tumango.
Hoy, may problema ba? Tanong niya ulit na hindi na naman ito gaanong nagsasalita. Diyos me, yung bata to, nabingi na ata. I'll just drop you off. May gagawin pa kasi ako. Seryosong saad nito, tsaka pinatakbo ang sasakyan. Nang makababa siya sa kotse nito, ay hindi na naman ito umimik pa. Pumusina na lamang ito sa pinaandar na ulit at mabilis na nilisan ng lugar na yon. Sandra! Sigaw ni Danica pagkapasok pa lang niya sa sala. Tumatakbo pa ito palapit sa kanya, saka umakbay na hinihingal. May nangyari. Parang hindi mapakaling wika nito, saka tinuro ang sala habang habol ang hininga. Ano na naman ba ang nangyari? Tanong niya saka umupo sa sofa at binaba ang dalang bag sa tabi niya. How's my little princess? Biglang salita ng pamilyar na boses sa likuran niya. Dahan-dahan siyang napalingon nang rumihistro sa utak niya kung sino yung nagsalita. Glyza? Gulat na sabi niya tsaka tumayo at yumakap ng mahigpit. I thought you're in Paris. Hindi makapaniwalang tanong niya habang nakayakap pa sa pinsan. Glyza was already married and has 2 kids. But she still takes good care of her like a sister. Mukhang alam na yata nito ang nangyari, kaya ito naroon. Yeah, I was in Paris, but I decided to visit you here before we will move to New York since I haven't seen you for a year. Sugot nito. Saka kumala siya sa pagkakayakap. She was the daughter of her father's brother, and she was the only person Sandra knows more and trusted since her childhood days. Medyo strict ito pagdating sa kanya. Hindi rin siya nito pinayagan nung ipapakasal siya sa anak ng Martinez. Ngunit wala rin silang nagawa dahil daddy niya ang nagdesisyon. Even Glyza's father ay pumayag na lang din. I heard about you leaving home. Wika nito pagkatapos niyang maupo sa sofa. Correction, not my house. It's Martinez, not mine. Nakikitira lang ako dun. Sagot niya, tsaka nakapandikwatro ng upo. Look, it's yours also. What's the point of getting married to a mysterious heir of Martinez? Nakataas kilay na wika nito. Look, I want you to go back there. I can't sleep peacefully knowing that you're not there. Kung ano man ang nangyari at umalis ka doon, forget about it and stay there. Chairman Martinez promised your dad that he'll look after you. Kung hindi man kayo in good terms ng asawa mo, still, you owe the chairman. Sabi nito habang hawak-hawak ang kamay niya. Glyza, I am fine about staying here. Kapag mananatili pa ako ron, ewan ko na lang, baka mabaliw na ako. Gusto kong maging malaya dahil madilim ang buhay ko dun. Kahit saan ako mapunta, dapat alam nila. Wala akong privacy dun. Tsaka hindi ko naman matatawag na asawa yun kasi hindi ko naman siya nakasama at never ko pang nakita. One more thing, I filed a divorce and happily signed it. Hinihintay ko na lang ang pirma niya at confirmation. I can live happily free and live my life freely. Sagot ni Sandra. Kahit alam niya sa sarili niya na nakita na niya ang asawa sa maling paraan. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagkikita ni Sandra at Grayson? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.